But the Holy Spirit will comfort us. He will guide us and show us that things will happen. Kaya nga, di ba, sigurado ng ating mga galaw, yung mga kilos na pinapakita sa akin na ito. Yan po yung kagala ko sa isang Christian. At one thing na nga lang, Lord, sabi ko, ay pagkaloob mo. Amen. Amen. Hindi po tayo naiiba. Sa panahon natin ngayon, kay John the Beloved, hindi siya namatay like the apostle. Diba, ang mga apostol namatay, nagsisiyang ba sila? Sinisiba nila ang Panginoon? Hindi. Pero si John the Beloved, ito po yung namatay kasi in natural death. Maski si Apostle Paul, namatay na, pinigutan siya na alam niyo yung mangyayari, di ba? Pero ito nga si John the Beloved, namatay in natural death, pinakita ng Panginoon. Di ba sa Revelation yung magkakaroon? Amen. Kaya sa atin, habang malakas na tayo, maninaw ang ating kaisipan, ang ating katotohanan, ipapakita sa ating mangyayari, dahil dyan, hanggang sa mamatay po tayo, hanggang sa, o either na dumating ang Panginoon sa October 21 daw. 21 tayo. Oo. Pag hindi natuloy na ito, October 21, sa 2012 din. Marami. So yun po talaga ang pinagkakalapos sa atin. Kaya dapat tayo magalak. Sa atin na katotohanan, pinapakita ng Panginoon yung mangyayari. Ano ba ba? Kailangan, Lord, sagutin mo lang, pangyayari natin. Amen. At may pulpil na ano. Hey! Mangyayari po sa atin nga. Binabanggit po yan eh. Panampatayan po natin. Hindi yung nagsinungaling ang Biblia. Sinungaling yung radio, family radio. Oo, family radio. Nagbabanggit sila ng mga araw. No man, di ba nakakala ng pagdating. Parang magnanakaw yan. It's like a thief in the night. Parang malalaman na magnanakaw sa'yo. Paano ba magnanakaw? Hindi. So yun po, sa ating pong kagalakan, may kagalakan po tayo. Kaya mga Kristyano, mga siya, Lord, kasi alam namin, nasa amin na totohanan. Alam po namin mangyayari. We will save. Before namin the tragedy, nalalaman natin. So, iwas na po tayo. So, patuloy na po tayo manalangin. Hayaan natin kumilos ng the comforter. Okay? Ngayon, magko-comfort po sa ating buhay Kristiyano. Wala, hindi yung ino-comfort ang believer. Kundi tayo po yun. Tayo po yun, mga Kristiyano. Hindi ang believer ino-comfort. So, ito po yung kagalakan po sa mga Kristiyano. Sa bawat isa, sa atin, kaya tayo, kailangan umiti po tayo. Lord, pakita mo sa akin. Same chapter lang. Kailangan, kasama natin ang Panginoon, pangatin. Sa ating isipan, sa puso, sa ating lakas, sa paggawain, huwag nating samaan yung gawa ng diabo. So, yun po yung nagalangan ko sa atin at nawa ay fulfill lahat ng ating sa atin, yung ating mga prayer, ating mga ngiti, naging tayo, nago tayo suminarot, yan, dahil may yung ang laki po ng pag-asa po natin. Andiyan natin Panginoon, binabantayan po tayo, kasama po tayo. Hindi niya tayo iniiwan. Ang iniiwan niya tayo pag nagkakasala po tayo. Yun po nag-dictate ang Holy Spirit. So, as long na ikaw'y naglilingkod sa Diyos, kasama nalang tayo. At nandun yung comfort po tayo. So, Lord, mga mo si Pastor para po sa ating panalangin. Amen. Okay, salamat Brother Eli sa mensahe.